Ako nga pala si Pachi, hindi na estudyante sa umaga, puro podpanda na lang buong gabi. So ayun na nga, pwede na nga ako magpahinga ng buong isang linggo. Paano ba naman kasi pumaldo tayo nung graduation day? Kaya ngayong araw hindi mo na magpupudpanda si Pachi. Pagkagising ko nga ay pumunta lang ako doon sa iniraman ko ng plancha. Medyo kasi kulang si Pachi sa mga gamit sa bahay. Kaya ngayong graduate na tayo ay magpupundar-pundar na ako ng mga gamit para kahit papano hindi na ako nanghihiram. At dahil nga hindi tayo marunong magplancha, ay binalik ko na yung plancha sa kanila. Hindi talaga ako marunong sa mga gawaing bahay, lalo na pagtiklop ng mga damit. Naisip ko dati puro laro lang ako. Pero ngayon nagkakaedad na ako, kailangan ko na magseryoso sa buhay. Ayoko kasi talaga maging asa kila nanay. So ayun na nga, pagkabalik ko ng plancha sa kanila, ay nautusan ako magpabook dito sa Superline. Bali kasi yung mga apo ni mother-in-law ay uuwi ng Manila. Kasi doon nga nag-work yung nanay nila. At doon daw kasi celebrate yung birthday ng anak niya. Pagkatapos ko nga magpabook sa Superline, ay inasikaso ko na nga yung ginamit kong toga sa graduation. Pero to, sayang naman, baka abutan ng bakasyon. Hindi ko pa makuha, kaya inasikaso ko na ngayon. Pagkatapos ko nga makuha yung toga ko sa boarding house, ay pumunta na ako sa school. Pagkadating ko nga, ay pumunta na ako sa custodial. Dito sa custodial, pagbigay mo ng toga, ay dinodouble check nila kung goods pa ba yung toga o may sira na. Pagkatapos ko nga binigay yung toga, ay pumunta na ako dito sa cashier. Nakalagay kasi dun sa graduation fee na kapag binalik mo yung toga, may makukuha kang 500. Refund ba? Refund. So ayun na nga, ibinigay na nga sa akin yung 500. Oh, ayan, may pera na ako. Kaya magde-day off muna ako ngayong araw. Pagkatapos ko nga sa school, ay pumunta na ako dito sa Mercedes. Bali kasi hindi na ako nagpabook ng ticket kasi sobrang dami ng pasahero. Kung magpapabook ako ay abutin ng ilang araw bago sila makabiyahe. Kaya dito ko na lang sila dinala sa Mercedes. Pagkatid ko nga sa kanila dito sa Mercedes ay nagpaalam ako dito kay tropa. Grabe yung dalang mga bagahe yan. Kala mo wala nang uwian. Sobrang dami ba naman? Tapos nakita ko dito si mother-in-law. Nalulungkot siya kasi iiwan na naman daw siya. Yung iba kasi sa mga anak niya ay nasa abroad na. Kaya makikita mo talaga sa itsura niya kung gaano siya kalungkot.